Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea. Kasi po kung maalala nyo, sila Lucas Bersamin, yung huling-huling press com po nila dun sa kanilang Maritime Council, they are recommending na kung maaari i-publish, no, i-notify natin ang China sa pagre-resupply mission sa Ayungin Shoal. Di ba? Nagkaroon nga tayo ng hindi magandang reaction dun sa sinabi nila Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Parang in short lang na sabihin ni Bersamin, yumuko na tayo. It's for the sake of our people in West Philippine Sea. Hindi naman maganda yon para sa atin. Kasi naninindigan tayo kasama ang ating Pangulo. So ngayon po, meron pong latest na balita. Kaya nga po ang ating title, PBBM, patuloy ang pagtindig sa West Philippine Sea. Secretary Teodoro binutata o kinontra si ES Lucas Bersamin. So at aside from that mga kababayan, meron tayong mga ilang article dito. Hindi ko alam kung papanigan nyo yung sinabi ng isang spokesperson na ito para sa West Philippine Sea. Kasi mukhang dinidepensahan niya po ang mga Chekwa doon sa kanilang violent, no, na pagharang sa ating RORE mission, na yung isa nga po nating magiting na Navy naputulan ng yung daliri, itong hinlalaki niya. Doon po sa Palawan nung isang araw, nagkaroon na po ng doon, sila po ay pinuntahan ng ating presidente at po yun, commendable po yung ginawa ng ating Pangulo. Moral boosting po sa ating mga kasundaluhan. No, binigyan niya po ng patunay na pagsuporta para sa ating mga kasundaluhan, no. Ito pong video na ito na ipapanood ko sa inyo galing po sa GMA News, courtesy of GMA News. Sana hindi po tayo i-copyright. Kung i-copyright po tayo, iti-take down po natin itong embedded video. Pero portion lang po, sana GMA. Wala po akong makitang ibang video hindi ko po makita kay Jay Tariela sa kanyang Twitter account o sa kanyang X account. Nakita ko po sa saan ba yun? Sa GMA News, no, yung video na marahas mga kababayan Yung talagang kokontrahin lang natin si Jay Tariela dito sa sinasabi niya. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa katuwang natin dyan sa live chat box ng ating video premiere or ng ating live stream kung meron man po, no? Shout out po lahat sa inyo. Mamaya ako na lang kayo isa-isahin dun sa ating video premiere na pang 12 PM Philippine time. Okay? So ito po yung video, again courtesy of GMA News, ito po, maiksi lang, Iginiit ng Pangulo na responsibilidad ng liderato at hindi na maaaring maulit ang nangyari sa Ayungin Shoal na ikinaputol ng daliri ng isang sundalo. Inilabas naman ng AFP ang video ng mabilis na takbo ng bangka ng China hanggang sa sumalpok sa bangka ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kuwang ito ng pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission noong June 17, makikita kung paanong mabilis na hinabol ng inflatable boat ng China Coast Guard ang isang bangka ng Philippine Navy hanggang sa sumalpok ito. Sa lakas ng pagbangga, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka ng Pilipinas. Ang ginawa ng China tinawag na professional at may pagtitimpi ng kanilang foreign ministry. Kahit pa sa parehong punto na putulan ng daliri, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo.
Dahil sa sakripisyo niya ni Facundo, ginawaran siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Ginawaran naman ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang Philippine Navy at Marines na kasama sa operasyon. Bago nito ay kinausap ng personal ng Pangulo ang 80 sundalo. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Kabilang sa hinarap nila ang panunutok ng mga palakol at matatalas na bagay, pagnanakaw, pang-tear gas at paggamit ng malalakas na strobe lights. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. O yan po mga kababayan, hanggang doon na lang. Salamat po GMA, sana hindi po tayo makapiright, no? Kasi ang gusto ko pong ipakita sa inyo doon, yung violent, no? Na talaga pong sinadya. Talagang nakita nyo yung watercraft ng mga Chekwa. Ang bilis Talagang may intensyon. Sa akin opinion, may intensyon na manakit. Nakita nyo yung mga palakol, kutsilyo, tear gas, at strobe light. Pananakit yan. Binagisa mo ng tear gas na nakasakit na ng mata yan May intentions talaga silang manakit ng mga kasundaluhan natin. Kung walang intensyon, unang-una, bakit ang bilis-bilis ng takbo mo? Binunggo mo talaga, hindi ka man lang nag-break. Hindi ka nagdahan-dahan dahil napalibutan na Napalibutan na mga kababayan. Bakit yung nag-iisang barko na yung biglang sumulpot na ang bilis-bilis ng takbo? Talagang intensyon. Stationary na yung barko natin Wala nang magagawa Napalibutan na sila ng mga ibang barko ng Chekwa bakit yung isa na yon? Inutusan talaga. Nakita nyo naman kung talagang hindi gustong manakit. Bakit ang bilis ng takbo? Bakit may mga palakol? Bakit may kutsilyo? Bakit ini-strobe light? Binubulag ang mga mata ng mga kasundaluhan natin. Bakit merong tear gas? Tingnan nyo, muntik pa nga daw mahulog yung dalawa. Yung isa sa kasamaang palad na putulan ng daliri. Yung bang hindi dapat makasakit? Bakit ko sinabi yan? Nakakagalit mga kababayan Ito namang si Tariela, gago. Kaya nga kinokontra ko siya Siya yun nagsabi. Ito sinabi niya sa Philstar yung quote niya no intention to hurt, provoke Philippine troop. Really, Tariela? Ikaw pa nagsabi nito? Yes, siya po yan. Yan Si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea ng Coast Guard. The Chinese did not intend to harm Filipino Coast Guard and military when they boarded their boats, brandishing picks, axe, and sticks to prevent them from reaching the BRP Sierra Madre. Loko-loko ka pala Hawak-hawak na yung palakol. Hawak-hawak ang kutsilyo nung inakyat. Ikaw, makaharap ka ng taong ganyan, what do you gonna think? Either na labanan mo or you just walk away. Pero yung taong may hawak nun, they have the intention not only protecting themselves, pero sila po ang nauna So therefore, they have the intention. Yun ang iisipin ko. Pero ikaw, Tariela, wag kang gago. Binigyan mo pa ng arsenal ang mga Chekwa. Parang kumampi ka pa. Parang pinalubag-loob mo pa ang mga kalooban nila. Kinampihan mo yung naratiba nila na justifiable yung ginawa nila. Yan po kasi ang sinasabi ng mga Chekwa ikaw, Tariela, bakit mo pa sinasabing no intention to hurt, provoke Philippine troops? Dun sa video, kitang-kita. Kung wala silang intention to hurt or provoke, bakit sila ang bilis-bilis magpatakbo at binunggo yung ating barko? Sumampa sila, yung mismong unahan ng barko nila, sumampa doon sa barko natin at muntik nang malaglag yung dalawang kasundaluhan o Coast Guard kung ano man. At nakaputol sila ng daliri. They did not even say sorry. Walang sorry. Diba? So sinasabi mo, Tariela, no intention to hurt, provoke Philippine troops?
Really? Yun na lang pagbabrandising ng mga palakol. Pagtitirgas. Hindi ba pananakit yon yung pagtitirgas? Hindi ba pananakit yung binunggo mo yung barko? Eh wala na ngang laban? Nakapalibutan na? Gago ka rin pala, Trielle. Hindi ka bagay maging spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Kumampi ka sa Check 1, naduwag ka, gago. Naduwag si Mokong. Wala ka rin pala. Ayan o, mga kababayan, tignan yung ginawa nila yung picture na yan larawan na lang na yung mga yan diba? Kung hindi ka ba namang gunggong Trielle, bakit sasabihin mong no intention to hurt? No intention to hurt? Yun na lang takbo ng barko Hindi man lang huminto, hindi man nagminor o nagbrake. Gago ka pala diba? Ngayon po, mga kababayan, ulitin ko, Trielle, gago ka rin pala. Kunwari ka lang na galit-galita ka sa mga Chekwa, pero binigyan mo pa sila ng arsenal, kinampihan mo pa sa sinabi mo ngayon, ano ang sabi dito ng Pangulo at ni Secretary Gibo Teodoro? Kaya po nasabing naninindigan ang Pangulo para po dyan sa ating West Philippine Sea. Ayan po, sa balita ng Manila Bulletin. Eto, Philippines won't publish schedule of resupply mission, says Defense Chief. Bakit po yan nasabi ni Secretary Gibo? Kasi yan po ang sinabi ng ating Pangulo. Tinums down niya po yung suggestion or recommendation nila ES Lucas Bersamin. They will not publish, they will not give notice, bahala kayo. Yan ang matapang, yan ang naninindigan. Mangyari na ang mangyari, pero maninindigan kami, magiging mahinahon kami, hindi kami magpro-provoke. Pero yung China ang nagpro-provoke. Tapos sasabihin ni Trielle, hindi daw, gago. Sisihin mo yung Philstar, Trielle, kung na-misquote ka. Isa ka rin palang kanudler ng China, hindi ka bagay dyan. Huwag mong kampihan. Anong naratiba mo? Na mabuting tao ang mga Chekwa? Mabuti ba yon? Kayo nga mga kababayan, sa palagay nyo, yung rumaragasang sasakyan, nananahimik kayo, biglang may dumating na rumaragasang sasakyan. Ano intensyon? Aksidente? Hindi naman aksidente, kitang-kita nyo, talagang pinalibutan tapos bigla siyang rumagasa. Intentional yun. Kumbaga, sa bule, hinawakan na yung bubugbugin. Ayan na, sapakin mo na. Tadyakan mo na, paluin mo na, bugbugin nyo na. Diba? Ganun yun Bulag ka ba, Trielle? Bulag ka? Baka naman, baka nakita mong mas malaki magbigay ang Chekwa. Diba? Nakita mo, paano ang palitan. Kakahiya, mga kababayan. Naturingan ka pang West Philippine Sea spokesperson ng Coast Guard, pero sasabihin mo, no intention to hurt. Makailang beses na, Trielle. Water cannoning, nakita mo naman siguro yun. Palibhasa, Coast Guard ka, militaryo nasaktan, ganon. Hindi nyo nga maiskutan maigi. Pributod na itong mga to. Imbis na kampihan mo ang kababayan mo, protektahan mo ang iyong bansa, hindi, binigyan niya pa ng weapon, nasasang-ayunan ng China. Kita mo yon? Sabi na nga nila, justifiable yung ginawa nila So justifiable pala yon na mag-axe wielding, sirain yung mga sasakyan, nakawin yung mga gamit. Tapos ikaw sabihin mo, no intention to hurt, no intention to provoke Philippines. Gago. Sinasabi na nga ng ilang international community, sinasabi na nga, stop the provocation, the harassment. Tapos ikaw sasabihin mo, they don't intend to hurt, to provoke. Dapat tanggalin si Trielle dyan. Dunong-dunungan, yung pala, gaganong ka din, magbow daw ka din. Diba? Ito po, sabi dito, nung bumisita nga po ang Pangulo dyan sa Palawan, sinabi na rin yan ng Pangulo. Ito po, sabi ni Secretary Gibo,
we reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and supply mission on a regular basis, the welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedule of any RORE. O ayan ha, Lucas Bersamin, maliwanag na sa'yo. Ano ngayon ang maging reaction yan? Siguro, baka magre-resign na lang si Lucas Bersamin. Hindi pumayag yung presidente sa gusto niya eh. Kasi sabihin ko sa inyo mga kababayan, once na pumayag dito ang presidente sa gusto nila Bersamin, meaning, we bow down. We give up. Diba? O, sige nga, sabihin nyo nga kung tama yung naging desisyon ng presidente. Eto, bakit? Inulit lang ni Teodoro, we also would like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed, as declared by the President in numerous instances. We will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. Correct. Sinabi ng Pangulo yan. Ayan pa nga yung quote card niya, hindi ko po dinidelete, tinatabi ko po yan. Isa yan sa mga tinatabi ko na importante kasi pinanghahawakan natin ang presidente. Once na sinunod niya ang gusto ni Lucas Bersamin, mga kababayan, wala na to. Wala na to. Bakit? Wala na yung quote card ni Elora na, ito, I intend not to yield. Wala na yung dalawang quote card na yan. Babasura na natin. Bakit? Nag-bow down na siya eh. Nag-cave in na siya sa gustong mangyari ng Chekwa na mag-notify kayo sa amin, magpaalam kayo sa amin. Kaya yung sinasabi ni Lucas Bersamin ay isang pag-amin na tayo ay talo na. Tayo ay yumuko na. Diba? Yun ang suggestion niya. Yun ang iniisip niyang tama para sa kanya. Pero sa ating mga kasapi ng Pangulo sa paninindigan sa West Philippine Sea, hindi po tama yun. No? Mangyari na ang mangyari, pero hindi tayo basta-basta na lamang yuyuko. Remember the Battle of Yultong? 9,000 Filipino troops versus 40,000 Chinese troops. Alam siguro ni Lucas Bersamin yan. At matapang ka rin naman siguro, Bersamin. Ilocano ka? Matapang. Mga Iloko matatapang. Isa sa mga matatapang na lahi. Tapos ganyan ka. Ba't hindi mo na lang ayunan ng sinabi ng Pangulo? Bakit ka biglang nagbago parang si Tariela? Kinakampihan nyo ang Chekwa? Dahil ba ano? Diba? Ito pa sabi ni yung sa title natin. The Defense Chief also refuted, kinontra, Bersamin's remark that the CCG's aggressions against the troop involved in the June 17 resupply mission was just a misunderstanding or accident. O tignan nyo, si Bersamin, si Tariela, pare-pareho ng ini-echo. Binibigyan nila ng arsenal ang Chekwa. Gina-justify nila yung sinabi ng Chekwa na justifiable yung ginawa nila. Hindi nga mag-sorry. O, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya po. Kaya binara siya ni DND Chief. Yan ang dapat nasusunod na presidente natin. Kung hindi man si Martin. Pero sige po, ayan no. Yan ang maninindigan sa West Philippine Sea. Hindi tulad nung iba dyan na mga maka-Duterte at Duterte na walang alam gawin kundi pabagsakin ang lehitimong gobyerno na naninindigan para sa West Philippine Sea. Wala na, Tariela. Isa ka rin pala, hunyango ka, hypocrite ka rin pala. Sabihin nyo kay Tariela to pakita nyo. Binasa lang natin yung sinulat ng Philstar. Sinabi niya, ng Siopaw, no intent to hurt.
Kita mo naman yung video ng GMA7, galing pa yan sa AFP. Ibig pala sabihin, okay lang sa mga kasandaluhan na dumanas ng ganon. Hindi intention, hindi nila ano. Kita mong pinanuhan ka ng ginaganon ka ng ano. Yun na lang tirgas, masakit sa mata. Ikaw kaya itirgas namin dyan, Tariela. Ikulong ka namin sa isang ano. At sabugan ka namin ng tirgas. Ano gagawin mo? Hindi mag-iiyak-iyak ka dyan. Tapos no intent to hurt. Gago. Diba? Oh. Yun lang po. Talagang binutata sila. Ni Secretary Guibo. Eto pa. Ha? Yung sinasabi nga po ni Sec Guibo, ito, yung mga sumusuporta po sa ating gobyerno, ito pong Philippine Business Groups, thanks the AFP and the Philippine Coast Guard for their this dedication and self-sacrifice in defending the West Philippine Sea. Binanggit rin po ni Secretary Guibo yung mga Association of Generals and Flag Officers. Ito, mga retiretado ito na mga opisyal ng AFP, no? Saludo po sa inyo mga sir, no? The Association of Generals and Flag Officers, represented by its President and Chairman, retired Vice Admiral Emilio Marayag Jr. said in a statement on June 20 that they commend the heroic and professional conduct of Navy officers and men during the June 17 resupply mission. Diba? O tama yan. I would like to take special mention to acknowledge the various business groups like Pinex, Management Association of the Philippines, and the like that issued statements and unequivocal support. I would like to thank the Association of Generals and Flag Officers for issuing a statement fully supporting the thrust of this administration and praising yung ginawa rin ng ating Pangulo. See? Pirin niyo yan? Ganyan. Hindi tulad nung iba na gagatungan pa, i-justifiable pa yung ginawa ng China. Nakaw, Tariela, hindi ka bagay dyan. Nakakaya ka. Ngayon, yung bang ginawang action na yun ng mga Chekwa, pwedeng ma-invoke ang MDT, armed attack ba yun? Ang sabi lang po ni National Security Council, Secretary Eduardo Anyo, Manila Bulletin, China's recent action versus Filipino troops not yet armed attack. Hindi pa daw po yan. No? Yun na lang, sasabi niya. Okay? Huwag na nating basahin yun. Basta sabi niya, eto lang, yung isang article dito sa UN Charter at Mutual Defense Treaty. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka sa MDT, hindi siya magpopol sa definition ng armed attack. Ayan. But the People's Republic of China violates a lot of international and domestic laws, including use of illegal force, violation of Convention on Collision at Sea and SOLAS, the International Convention on Safety to Life at Sea, and the Declaration of Conduct. Ayan po. Tama lang yan. So hindi pa po pumapasok doon sa sinasabi ni Anyo na Article 51 ng UN Charter at MDT. Okay, now ang tinanong ulit siya, ikukumbin nyo ba ang National Security Council together with the President? Manila Bulletin again, ang sabi lang ni Anyo won't recommend convening NSC o yung National Security Council over Chinese aggression. Pero, sabi niya, nakakaipangulo yan. Nasa desisyon ng Pangulo kung ikukumbin niya ang National Security Council. Tama naman. Diba? Pero sa kanya, kay Anyo, hindi niya pa i-recommend. No? Pero sabi niya, it is always the discretion of the President. Nasa Presidente kung ikukumbin niya. Okay? Now, balikan natin yung article sa GMA News Online. Yung PH latest Ayungin Incident, China's Deliberate Act. Deliberate Act, yun ang sinasabi ni Teodoro. Hindi tulad nung sinasabi ni Bersamin na misunderstanding lang po. Hindi. Ito lang, i-quote ko lang dito. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese official dome to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally thanked to the troops involved in the Rori, we have now come to a conclusion that it was not a misunderstanding or accident. Ako hindi po. Naniniwala po akong deliberate yun. Hindi misunderstanding. Hindi aksidente, Lucas Bersamin. Nakita mo yung video
Nakita nyo paano iganon wasiwas ang mga palakol, mga itak, kutsilyo. Paano tinirgas. Pasalamat po tayo sa mga nakasama ng mga kababayan natin, mga kasundan natin nagbibideo. Tinirgas. Ginanong-ganon ng ilaw, pinrobe sila. O ano, hindi ba yon misunderstanding? Hindi ba yan aksidente? Ang aksidente, magsusorry ka agad sila eh. Eh hindi, they are justifying that one. Yung aksidente, nawalan ako ng brake, nawalan ako ng control. Hindi. Nakatigil na, napalibutan na, pero itong isang gago na ito parang torpedo na biglang sumalpok doon. Hindi man lang siya nag-brake. Huwag mong sabihin sa akin wala kang brake. Hindi man lang siya inawat ng mga kapwa niya inchik, sinabing, oy, gago, wag mo ka rin. Di ba ganon? Kung may humanitarian effort sila, kung may humanity sila, hindi nila gagawin yun. It is deliberate. Sinabihan yun. Sige, bungguin mo. Buti na lang, hindi na tilamsik yung mga tao dun. Sumampay. Kaya naputulan ng daliri yung isa nating Navy. Tapos sasabihin ni Bersamin, misunderstanding or accident. Sasabihin ni Tariela, hindi daw intention makapanakit. Gago kayong dalawa. Sumama na kayo kay Digong. Dapat si Tariela tanggalin na yan na spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Hoy, Admiral Gaban, tingnan mo yung nilagay mong spokesperson sa West Philippine Sea. Mukhang inaayunan pa yung sinasabi ng Chekwa na justifiable yung ginawa nila. Justifiable na nakaputol sila ng daliri. Justifiable na nakapanakit sila ng mga kasundaluhan natin. Wala pala eh. Tariela, isa ka pala eh. Di ba? Oh. Ito po, ang sabi lang dito nung iba, no, kaya ako gustong balikan ito. Ito pong sinabi ni House Speaker dito sa ulat ng GMA News, no? We are very saddened over Chinese very aggressive behavior. We bemoan the aggressive nature of the Chinese Coast Guard and the Chinese Navy assets. We are very, very upset. We protest the unfortunate incident that happened. I hope that doesn't happen again. But I've told and I believe that we can all share the sentiment that China should be de-escalate tension. Oh. The dispute in the West Philippine Sea will not be resolved today, maybe not tomorrow, but let us work for a peaceful resolution to all of that. Ang problema, Speaker, tayo gusto natin ng peaceful, pero yung kabila, wala eh. Di ba? Ang dami kasing kumakampi ng mga mga kababayan, ng mga kapwa Pilipino pa natin na dinidepensahan yung ginagawa ng mga Chekwa diyan. Di ba? So yan lang po mga kababayan, nakakaasar lang. At sa nga pala, dun sa nagkomento sa ating isang video, no, na sino ba to? Itong, wala na yung mga kababayan. May nagkomento po kasi dyan, sinasabi niya, na, daw tayo, salitang kanto. Oh, pake mo? Nainggit ka? Ha? Hindi ka magkomento doon sa, o mag-reaction doon sa video. Buti ako, salitang kanto. Yung senador mo, asal kanto. 'Di ba? Walang ibang masabi kundi ganun. Kala mo naman napaka-perpekto ng kupal na ito. Nasaan na ba tong mokong na ito? Wala mga kababayan eh. Jesus Valdez yata pangalan nitong kupal na ito. Ayan Jesus Valdez dito po sa mga grupo ng guro, merong pakiusap sa Pangulong Marcos. Yun po yung video, nandun po yun. Sinagot ko na siya. Akala mo naman, napakatalino niya. Wala kang maikomentong tama eh. Diba? Yun lang masasabi mo, salitang kanto ka, Brad. Saan di kita, Brad? No? Wala akong kabrad na kabobong tulad mo. Ang mga kabrad ko sa Adamson, matatalino, mga titulado, successful. Ikaw, gonggong, wala ka pang mga mukhang maipakita sa profile mo, tapang-tamangan ka diyan. Kung Duterte minions ka, yun, doon kayo, malapit na kayo lahat makulong. Panoorin mo isa kong video dyan. Gagantihan na kayo. Lintik lang ang walang ganti sa mga Duterte. Yan. Sama nyo na si Aimee. Para mawala na rin yan, no? Sabay-sabay kayong pumasok sa oblo, mga gunggong. O, kayo po, mga kababayan, ulitin ko, komento sa video. Mag-react kayo. Hindi sa personalidad ng tao. Hindi kung paano magsalita, ano itsura. Kung ganun lang mga komento nyo, wag na kayo magkomento kasi mga bobo kayo. Mga tanga kayo. Diba? Di na nga kayo nanonood ng news,
Mali-mali pang intindi ninyo na may personal pa kayo, mga gunggong. Kayo po, mga kababayan po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.